palang 1593 ay nagtungo si San Pedro Bautista at kanyang mga kasama sa Japan, sa Nagasaki. At doon ay upang ikalat ang misyon at ang salita ng Diyos. Pero 4 years after, sila po'y naging martir na lahat. Kasama ang kanyang 26 other companions. At alam niyo kung paano sila minartir. Tulad ni Kristo, ipinako sila sa krus. Nagkalat ho silang ganyan. At pagkatapos para siguraduhin patay na sila, yun hong sibat, no, ng mga Hapon ay isinaksak dito sa mga tagiliran nila. Tulad ni Kristo. Alam niyo, yun hong martyrdom na yun ay isa pong totoong pagbibigay ng buhay, walang pasubalit, a total surrender, a total giving of oneself. Wala na tayong pwedeng itanong pa kung bakit nagawa ng mga ito ang ganung pag-aalay ng buhay. Ito pong ating susunod na tagapagsalita. Tatalakayin po niya ang ibig sabihin ng total surrender pati ng buhay sa Panginoon, tulad ni Kristo. Hanggang sa kamatayan, katulad ni Kristo. Si Father Armand Roblesa po, SDB, isang author, speaker, and retreat master, at siya po'y chaplain ng San Miguel Corporation, ang sasama sa atin upang ating bigyan ng pagninilay-nilay ang ikapitong huling wika ng ating Panginoon. Ama, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking espiritu. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang mag-aalas 12 na, nagdilim sa buong lupain hanggang alas 3, naglaho ang araw, at napunit naman sa gitna ang kurtina ng templo. Malakas na sumigaw noon si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. We have just read the last moments of Jesus, the last moments on the cross. In any story that we read or come across, the most important parts are always the first 3 minutes and the last 2 minutes. The first 3 minutes will tell you what the story is all about. And the last 2 minutes will tell you the meaning of the whole story. We were not on the last 2 minutes. We were on the last seconds of the story. Not only the turning point of the story, but the moment when the story of Jesus found its meaning. The moment He breathed His last. Father, into your hands I commend my spirit. Ama, sa iyong mga kamay, inihahandog ko, inihahabilin ko ang aking espiritu, ang lahat ng aking buhay. Iyon ang buod ng buong kwento tungkol sa ating Panginoong Jesus. It is the moment when Jesus surrendered Himself to the Father. Surrender is a beautiful word. Render means to give, to hand over. Sur or whatever in the Latin languages means above, upwards, up there. Surrender means to give up. And that's what Jesus did at that moment. He surrendered Himself to the Father. He gave up everything, His life, His dreams, and everything He has to the Father. He gave up. Meaning, it was not just a moment of defeat for Jesus when, sorry, it's the end of everything, loser. No, rather it is the nobility of that heart that was able to find a meaning to the pain that He was undergoing, and at this moment, the meaning to His own death. And it was all about love. Love for humanity, and love for humanity because of His love for His Father. Jesus giving up His life was sort of saying, I have found a better treasure than just living. It is life being given up, being offered, being sanctified out of love for humanity, and it's because in obedience to you, Father. That gave a meaning. So it is giving up one's life.
This is a beautiful ending to the entire story of Jesus. You know, here we see Jesus surrendering everything to the Father. The night before, at the Garden of Gethsemane, when he was at that turning point, when he was doing battle with his own self, his simple prayer was, "Not my will, but yours be done." That was the moment when Jesus surrendered. That was when he found the peace in his heart. That was when he found the reason for everything. The pains will be there. The ugly moments will be there. But the love will cover everything. And so a few months maybe before that, when the apostles asked Jesus, "Lord, teach us how to pray." And when a person prays to God, he opens all the secrets of his heart to God. So when they asked him, "Teach us how to pray," it was asking him, "Lord, what is really important in your heart?" And Jesus said, simple, "Father, your will be done." Before you would ask for daily bread, before you would even ask the courage to forgive, before all of the blah blah in prayer, first thing first, your will be done. That's all that mattered to Jesus. But this was not just something that that came up there in his adult years. Doing the will of the Father was a habit for Jesus that he cultivated even when he was a boy. Remember when he was left at the temple when he was 12 years old? And when they found him, his mom would ask him, "Son, why have you done this to us?" And the boy just answers, "Mom, hey Dad, I should be doing my Father's business, isn't I?" Well, I learned it all from you to give premium to what God wants for us and with us and from us in life. Here am I, just doing that. And it's the closest thing I can get to that is to stay in His house, the temple, isn't it? I learned it from you. The gospel says, Mary kept all these things in her heart. He was just pondering on everything. Why? Because maybe she remembered that Jesus, the boy, surrendering himself to the Father's will, searching for God in his life, giving primary importance to God in his life, is something that the boy Jesus learned from them. Mary and Joseph, husband and wife. Now we go to the oracle. The oracle about the birth of that baby at the beginning of the story. The first 3 minutes, remember? And it says, Mary will be the mother. And part of that is, that story, that oracle ends with, "Let it be done to me according to your word." Mary surrendered herself. She was not clear about everything, but there was one thing really clear. This is what God is asking of me. Amen. Siya nawa. So be it. Fiat. Let it be done according to your word. I'd like to give you a little story. Ito ay kwento ni Papa Ray at yung anak niya si Melissa na may boyfriend na si Dindo. Isang gabi, umuwi si Melissa at si Dindo sa bahay ni Papa Ray. Masaya yung magkasintahan. Nahalata ngayon na matanda. Sabi, ba masaya kayong dalawa? Siguro gusto niyo na magpakasal, no? Ganyan. Tuloy niyo yan, walang problema yan. Wala akong problema dyan. Nasa inyong basbas ko at malalaki na kayo, alam niyo na ginagawa niyo, tuloy, matagal na kayo, tuloy niyo na yan. Ganyan. Pagkatapos, sabi ni Papa Ray kay Dindo, niya, "Dindo, mahal mo ba yung anak ko?" "Ay, opo, mahal ko yung anak nyo. Simula nung makita ko si Melissa, nagtayo na po ako ng isang business para sa kanya 3 years ago. At ngayon malago na yung business. 2 million a year, napakadaling kitain niya. So, huwag ko kayo maglala, Papa Ray, hindi magugutom sa akin si Melissa." "Ay, salamat naman. Buti naman. Pero mahal mo ba ang anak ko?" "Ay, mahal ko yung anak nyo. Sa katunayan po, to celebrate this evening, na pagbibigyan nyo ng basbas sa amin, sa 1 linggo po, i-deliver na yung bagong kotse." "Ay, hindi na kailangan yan. Hindi ho, i-deliver na po yan." Yan ganyan. "Wag ko kayong maglala. Inihanda ko po yan para kay Melissa at para sa inyo, Papa Ray. Sa inyo na rin yan." "Ah, ganun ba? Ay, maraming salamat naman. Pero, mahal mo ba talaga yung anak ko?"
Ay, mahal ko yung anak nyo. Alam nyo, bayad na ho yung lote. Fully paid na po. At nakatabi na po yung pera para sa bahay. Hindi ko lang pinatatayuan dahil ang isip ko, dapat si Melissa. Siya dapat ang pipili kung anong klaseng bahay ang itatayo. Pero ayos na po lahat yan, huwag kayong mag-alala. Ay, salamat naman, iho. Sabay tumayo ang matanda. Lumabas ng bahay, tahimik. Nagtaka yung dalawa. Anyari? Ano nangyari? Yun nga. So sabi ni Melissa, Dindo, diyan ka lang ha, susundan ko si Papa. Natagpuan niya si Papa Ray, nandun sa kanilang garden, sa halamanan. Andun, iinda-indayog dun sa swing nila doon. Ang ganyan. Daddy, is there a problem? Wala. Tuloy niya. Tuloy ang mga binabalak niya. Walang problema yan. Hindi, Daddy, may problema yata eh. Melissa, halika rito sandali. Puka dito sa tabi ko. Sabay inakbayan ng matanda. At nagwika. Alam mo, Melissa, nung buhay pa yung nanay mo, isang bagay lang ang dinadasal niya palagi. Yung makakita ka ng isang lalaking pakamamahalin ka. At nung bago malagutan ng hininga ang nanay mo, ipinangako ko sa kanya na itutuloy ko yung kanyang dalangin. At masasabi ko sa ito, gabi-gabi yan bago ko matulog, yan lagi ang dinadasal ko para sa'yo. Makakita ka na laking pakamamahalin ka. Daddy, di ba mahal naman ako ni Dindo? Kitang-kita mo. Oo. Kita ko naman mahal ka niya eh. Meron lang akong kaunting agam-agam. Alam mo, Melissa, ang dami niyang sinabing ibibigay niya sa'yo, pero wala siyang binanggit kahit isa man lang na kanyang tatalikuran, kanyang iiwan, kanyang bibitiwan ng dahil ng pagmamahal niya sa iyo. Alam mo, Iha, kung ang pag-ibig ay makatotohanan, mayroon at mayroon kang bibitiwan. Makatotohanan ang pag-ibig. Hindi pera ang binitiwan. Hindi mga kaibigan, buhay at lahat ang ibinigay ni Jesus. Meron pa ba makatotohanan ng pag-ibig? Sa ganon? Greater love than this, no man has. That He lays down His life and everything He has for His friends. Kaya, kung iisipin natin, siguro yun din yung maisusukli natin eh. Kahit na yung ating mga pagmamahalan o pagmamahal sa Diyos, ay aandap-andap, lalatoy-latoy, nanghihina. Siguro, nasa damdamin din natin nararapat yung mag-iwan ng kahit na ano. Sabi nga Father Lubasic said in his book, Kindness, he wrote it there and said, loving is letting go of what is not necessary. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, na maligaya sa buhay dahil handang mag-iwan ng kahit na ano, na balakid sa tunay na pagkaligayahan ng buhay, please lang, meron ka meron ka dapat iwan. Are we talking of hurts? Yung mga sama mo ng loob? Kailangan pa ba yun? Hindi na. Hindi naman gusto ni Jesus yun eh. Iwan mo na yun. Yung hindi mo mapatawad. Yung mga arte mo sa buhay kaya. Yung mga ganon. Yung mga pakyut-pakyut mo dyan, yung mga paiyak-iyak mo, padabog-dabog mo, mga ganyan na, tatahimik na lang kaming lahat. Yung mga ganon baga. Yung mga kung ano-ano dyan, ang pag-aari mo o mga tao nga, sakbal mo sa buhay. Ano kaya? Alam mo, marami dyan hindi na kailangan. Bitiwan na kaya. Let go. It is one of the most beautiful experiences and expressions of loving. That's what Jesus did. And that's maybe what just we ought to do. To do His will. To find His will. Which after all, is the joy of our lives. Alam mo, ang problema lang dyan paminsan-minsan. 99% ng mga tao, sasabihin ko sa ito, 99% ng mga tao matitino, mababait, kung minsan. At saka kung madali lang yung pinapagawa,
At saka sandali lang yung malasakit, pwede malasakit. Minsan lang wag naman palagi. O magdadasal ako, mamaya na pag wala na akong ginagawa. Sa makatuwid, sa takbo ng ating buhay, kadalasan, isinasantabi natin ang Panginoon. We have no time for Him. We just put Him aside. Lord, diyan ka lang muna, balikan kita mamaya pag wala na akong ginagawa. Kung gano'n ka makipag-usap sa Diyos, sigurado, hindi ka na magdadasal pagkatapos. Hindi mo naman siya babalikan Nagpapalusot lang tayo, di ba? So, hindi naman tayo makasalanan talaga Naniniwala tayo sa Diyos. Gusto natin magmahal. Pero yun nangyayari dyan tsaka na lang kaya. So, what happens? Yung kabutihang dapat gawin, hindi nagawa. So, yung kaligayahan ng ating puso, yung kapanatagan natin sa buhay, napupukaw, namamatay unti-unti, natatakpan. At pagka nawala yung kabutihan ng ating kalooban, ano natitira dyan? The despair. The despair of a loser. The helplessness of a miser. There is no hope. There is no tomorrow for that heart. And that is not the will of God for us. We have just met Jesus dying on the cross. The last moments, I would say, the happiest moments of His life, when everything has found a meaning. Life is about being happy, but it is about letting go of so many things, because it is about that love that should impregnate, that should give meaning to the everyday living that we go through. Kung yung puso mo hindi mainit sa Panginoon, paano mararamdaman ko na yung gusto niya? How can we follow? So at the end of the day, my friends, serious ka ba talaga sa Diyos? Nag-alay siya ng buhay para sa iyo. Seryosohan ito. Siguro kung mabubuhay muli si Jesus, ngingiti ang kanya at tatanungin, seryoso ka ba? Seryoso ba tayong dalawa? Siguro nalalabi na lang ngayon Ilang kadaganan dalangin, di po ba? Panginoong Jesus, salamat sa pag-aalay mo ng buhay sa amin. Batid namin hindi namin matutumbasan anuman ang aming gagawin. Subalit isang bagay din ang aming nalalaman, na kahit gaano kaliit, gaano katiting ang aming pagmamahal, tatanggapin at tatanggapin mo pa rin. Kalakip ng aming pasasalamat sa iyong pag-aalay ng buhay ay yung amin namang mga mumunting kabayanihan. Hindi po yata namin may papangako yung mga malalaking bagay. Pero araw-araw po, nandiyan yung mga maliliit na pagkakataon na maaari kaming lumimot sa aming sarili, maaari kaming magpatawad, maaari kaming manalangin ng saglit, maaari kaming bumitaw sa isang bagay na aming hawak-hawak at sakmal. Panginoon, sa mga sandaling ito, igawad sa amin ang iyong inspirasyon. Gabayan po kami sa aming pagsunod, sa aming pagtalima sa iyong kagustuhan. Pag-initin mo po ang aming mga puso't damdamin ng tunay na pagmamahal sa iyo. At nang sa aming maliit na mga pagkakataon, naway masabi naman po namin sa iyo, Panginoon, seryoso po ako. Seryoso po. Amen.